Okay, si Keir Starmer ngayon ay very popular. Sino po ba si Ginoong Keir Starmer? Siya po ang Prime Minister ng United Kingdom. At siya po ay may panukala ng digital currency na tinatawag, no? Digital ID, something like that, no? Na parang sabi nga po nung kausap ko kanina, baka raw ito na po yung parang pasimula raw ng pagtatatak. Ayan na naman. Makinig po kayong mabuti. Ang hirap sa hindi alam ang rightly dividing the scriptures. Patay kang bata ka. Patay kang yari ka. Well, hindi pa po yan. Si Keir Starmer ay nagsuggest lang po ng ganon dahil sobra po ang rate ng crimes ngayon at para ma-prevent o para masolusyonan po ito. Pero hindi pa po ito yung tinatawag nating yung parang digital ID, no, na parang makokontrol na lahat ng mga tao. It's not that yet dahil sa totoo lang po, yan po ay mangyayari po pagdating ng Antichrist. Kung Kristiyano ka at nakikinig ka nitong vlog na ito, tiyak hindi pa nga po ito yun. Dahil nandito pa po tayo Hindi malalantad ang Antikristo hanggat naririto po tayo. But, meron akong big pero o but dito. Hawig na hawig po talaga yan. Ito po ay patikim. What will happen? Itong nakita ko dito. What will happen in the tribulation? This is it. I'm not saying na this is it. Ito na po yun mismo yung sitwasyon. No, it's not the situation, but it's the way. Okay? O yung pamamaraan. It could be the system. May idea na, lalo na kung talagang malapit na talaga yung rapture since it's imminent, no? Wala nakababatid. Anytime we will be raptured. Wala nakababatid ng rapture. So, talagang stick tayo dyan sa katotohanan na yan. Hindi mababago yan ng kahit na sino yung mga nagsasabing may mga special revelation sila from the Lord. Nope. Walang nakababatid ng rapture. Kahit sinong tanungin mong magagaling na mga dalubhasang pastor na talaga nag-aral ng eschatology, wala nakakaalam yan. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, pag hindi mo alam yan, delikado ka. Kasi paniniwalaan mo na maaring may magsabing tribulation ngayon, baka maniwala ka. Nandito pa po tayo, at tayo po mga Kristiyano, tinawag tayong restrainer. Bakit? Sapagkat, no? Kapag lumantad ang Antikristo ngayon at nandito pa mga Kristiyano, ilalantad din natin siya. Mabubuking siya. So, talagang aalisin tayo ng Diyos dito. Unang-una, the purpose is para i-deliver na tayo. Para we are not going to suffer the wrath of God. Because we are the beloved of the Lord Jesus Christ. Okay? So, stick tayo sa katotohanan ng mga truths na ito. Huwag tayong malilito. Especially ngayon, may mga digital ID. Sinasabi nila na parang kokontrolin na raw. Hindi po. Wala pa po yung Antikristo. At naniniwala po ako, the church will never meet or even get a hint to know Him. Dahil pag wala na po tayo ito, bigla siyang lalabas sa eksena. Magulo ang mundo, hindi po ba nag-rapture? So, meron pong tinatawag na big turmoil or big confusion ang mundo. Nasaan yung mga bilyong-bilyong taong nawala? Bakit ganito? Bakit nagbukasan ng mga libingan? Bakit nagbagsakan ng mga airplanes? Bakit nagbanggaan ng mga train? Nagbagsakan ng mga building? Bakit ganito? Bakit ganyan? Maraming ask questions that need to be answered during that time. And there's this man that will come and offer a solution to the problem. Kasi talaga po naman kung may mga tanong tayo, meron pong tinatawag na kailangan malaman na sagot. Di po ba? At sa kanila pong paniniwala, mga taong yan pa nagtatanong, kailangan matugunan po sila. Kaya po, pag dumating itong taong ito, kumbaga, ito po ang tinatawag nilang, wow, Superman! It could be. Sobra silang bibilib dito sa taong ito at sila po ay, pag nabilib po sila po ay talaga pong
mamamangha, lalo na pa nagsalita po ito dahil ang taong ito ay magpapakilalang taglay niya ang mga solusyon na dapat malaman ng tao. Kaya, pag nagsalita po itong taong ito, ang unang solusyon na sasabihin niya ay kinuha ng alien yung mga praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, raise the roof, di ba? Nung bago akong naborn again, ganyan po ang panloloko sa amin. Tinutuya kami. Ito na si mga hallelujah. Ito na si praise the Lord. Talagang ganyan po ang panunaya sa amin sa school. Maniwala po kayo. Mga born again, ito na si praise the Lord, hallelujah. Well, kaya pag ganun po ang nangyari, pag sinabi niyang kinuha ng alien ng mga praise the Lord, hallelujah yan, paniniwala ang mga tao at sila ay mabubuhayan ng loob at mapopokus at mapapako ang kanilang kaisipan sa lahat ng mga panukala at mga alay na alok ng taong ito. Hindi lang po yan. Lahat pa ng klase ng problema sa gobyerno, kaya po niyang solusyonan. Isama mo na po dyan yung lalabas pang kanyang katuwang na magmumula sa Israel na kung tawagan ay bula ang propeta. Meron din siya mga panukala tungkol sa mga religious activities and all that. Pero, hindi mapapansin ng mga tao na bulag na, makinig mo mabuti, na yung bula ang propeta itinuturo nila doon sa lalaking ito. Yung pagsamba. Hanggang dumating po yung time, no, na maitatayo pa nga ang third temple ng mga Hudyo. Kaya lalo silang bibilib dito sa lalaking ito. Sabi ng Bible, siya po ay masusugatan, pero muling mabubuhay. Malamang pwede siyang barilin, pwede siyang isalvage, that, hindi natin alam. Pero habang nakaburol po siya, siya po ay muling mabubuhay. At sa gitna po nito, ang mga tao, pag nakitang muling pagkabuhay niya, bibilib at hindi lang po bibilib, sasamba na po sa kanya. Kaya nga po, ang gagawin niya susunod, pag nabuhay siya, aakyat na siya doon sa pinagawa niyang third temple. Doon, sa place na kung saan may trono na para sa Diyos lang. Pero, doon siya uupot, sasabihin, itatanghal ang kanyang sariling Diyos. Doon niya ipapahinto ang pagpapa-offer. At pagkatapos nito, magre-require na siya na lahat ng mga tao ay dapat matatakan sa pangalan niya. Yung mga ayaw magpatatak, papupugutan ng ulo. May nagtanong po sa akin kaninang umaga dito, paano raw pag nakasurvive sa tribulation? Halimbawa, natapos na lahat yung pugutan, nakasurvive siya, hindi siya nagpapugot, maliligtas ba siya? Hindi po siya maliligtas sapagkat yung mga makapagpaparangal lang sa Panginoon ay yung mga napugutan kay Kristo. Tribulation saints po yun. Yung mga hindi nagpapugot, nagpatatak at binulid sa impyerno. So, ayan po yun. Doon pa lang po lalabas yung digital na talagang para makontrol ang mga tao. Yun po yung tatak. Hindi pa po ito. So, wag kayo magugulumihanan doon sa mga Keir Starmer na siya raw yung ganito, ganyan. Hindi po yan. Okay? So, ako naman po, dito po sa Daily Good Vibes natin ay lahat ng tinatawag na latest issues, talakayin po natin. Itong vlog po natin ay hindi po ito maarteng vlog na kailangan pagandahin. Hindi. Nakita nyo rito kung ako'y sinisinok, inuubo, di ba? Marinig nyo pa yung laway ko dito. Mga ganon-ganon. Natural po tayo. God loves natural things. Jesus loves natural things. Yan po ang aking paniwala. Kung nagkamali ako, hindi ko inuulit. I'm not editing it. I'm just proceed. The Bible just proceed and continue. So, ganun po tayo dito. So, again, wag pong magulumihanan, no? Dahil sa totoo lang po, ito pong nangyayari po ngayon ng mga panahon po ngayon ay ang dami pong issue. Especially nakakalungkot po. Nakakadurog pong isipin na marami na pong namatay ngayon doon sa Kasi alas 10 pala ng gabi nangyari. Okay? Gising pa ako kagabi noon. Naliligo pa ako noon Nung gabing yun. Kagabi naliligo ako. Natulog ako kagabi mga alas 12 na rin Dahil pag naligo naman ako, basa pa ang buhok natin Hindi pa naman tayo pwede matulog. Medyo
scroll muna tayo, kinig-kinig muna, manood-nood muna, ganon. So, yes. 'Di ba? So, kanina umaga po ganun pala. Pero nakita ko nga po kagabi, nakalagay 6.9 earthquake, hit Cebu. Ayan, nakita ko po sa FB. Kaya, nakakalungkot pala, ang dami palang damage. Especially yung isang branch ng McDonald's. Nakakalungkot. Buti hindi bumigay. Pag bumigay yan, mas maraming pwedeng masawi sa loob. Yung isa, Miss Asia Pacific na beauty pageant, parang may pre-pageant. Yung isa naman, naglalaro ng basketball, may basketball play na ganito. So makikita po natin dito yung mga mahilig sa nightlife. Yung mga mahilig sa nightlife. Hindi ko tinatakot, pero tignan po ninyo. Sabi ni Jesus Christ, magbantay po tayo. I'm not saying na alam natin yung pagdating niya, pero ibig sabihin nun, be ready. Ibig sabihin, paano ka magiging ready? By accepting Him as your Lord and Savior. If you are a born-again believer, kahit lumindol ng gabi, hating gabi, madaling araw, o buong araw, no? Hindi ka matatakot sapagkat ligtas ka. Imminent. Parang ganun lang po ang nangyari. Gulatan, biglaan. Nasa gitna, yan naman ako nasa gitna ka ng paglalaro mo ng basketball, nasa gitna ka ng pagrampa mo sa Miss Asia Pacific na kung ano man yung pageant na yan. Tapos biglang lumindol. Di ba masisira lahat? Makikita mo rito sa lahat ng mundong ito, sa lahat ng bagay sa mundong ito, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay nayayanig. At ang sabi ng aklat ng Hebreo, yayanigin ko ang mga kayanig-yanig upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Ano ang bagay na hindi nayayanig? Pananampalataya sa anak ng Diyos na si Hesus Kristo. Sapagkat mamatay man ang katawan mo, kung ligtas ka naman at tinanggap mo si Jesus at personal mong Lord and Savior, mapupunta ka sa kalangitan. Iyan ang ibig sabihin ng verse na yon. So important na talagang alam mo, tiyak ka na ligtas ka. Itong gusto kong maging aral doon sa nangyari kagabi sa Cebu. Madalas, especially yung lesson na tinuturo sa atin sa nangyari sa Cebong Lindol is biglaan. Ano ang biglaan? Dalawa yan. Biglaan ng rapture, maaaring mag-rapture, at wag mo kalilimutan din, biglaan din ang kamatayan. Biglaan din dumarating yan. Masyado lang po tayong na-focus sa rapture dahil yung pahayag ni Brother Joshua na magra-rapture daw nung nakaraang linggo. Hindi nga natuloy, 23 daw, September 23. Hindi nga natuloy. 'Di ba? Speculation lang ngayon, haka-haka lang ngayon. 'Di ba? Hindi nga natuloy So nakakahiya, 'di ba? Pero wag nating i-condemn yung mga ganon, bagkos matuto na lang po tayo. Ako ayoko pong sumali kung ano man yung gulong nangyayari ngayon diyan na parang binabanatan yung ganito. Wag na po dahil nasa biyaya naman po tayo, let's understand them. Natuwa pa nga po ako sa mga nag-speculate kasi tawag dito, sila po ay talagang eager to know the day o bahala na kung ano man. Pero masyado lang tayong napako doon nung nakarang Kaya pag sinabi mong pagdating ni Lord, puro rapture. Baka nakalimutan nyo, pwede rin dumating ang kamatayan anytime, any day, any night, any second. Naliligo ka, natsugi ka, yari ka, tepok ka. Di ba? Ganun lang po yan. Kaya Christianity is about Jesus Christ only. It's not about manipulating people. It's not about an institutional church. It's not about anything that you can do for God. It's about a personal relationship with Jesus sapagkat yan lang ang kailangan mo para mapunta ka sa kalangitan. Personal na relasyon sa Panginoong Jesus through His finished work on the cross. Okay? Napahaba po tayo ngayon dahil alam nyo, sabi ko 5 minutes lang pero tignan nyo. What happened? O yan, 14:24 na po ang oras. So, I have to cut this out by now. Maliligo na po ako at yes, I hope pagbulayan natin yung kamatayan, tok, tapos lalabas na yung merong hood, tapos may palakol, o yari kang bata ka. Joke. Halloween na kasi. Okay, so I hope nakita po natin yung mga dapat makita.
sa mga nangyayaring yan. Daming issue eh. Ang daming issue. Tapos yung Taal Volcano ba yun? Nag-aano na naman, may bagyo pang parating. Kauumpisa lang ng October, di ba? Tapos may mga nakalagay pa, October, masyado ka naman, kauumpisa mo. Wala pong kinalaman ng buwan doon, walang kinalaman. Ang problema talaga, masama na ang mundo. Talagang ganyan na po talaga ang mangyayari. Pasama ang mundo, pasama ang weather. Huwag niyong kalilimutan, yung nangyayari sa politika natin ngayon, nandiyan pa rin po, is still existing. Di ba? Malungkot nga lang po yung mga issues sa bayan natin, nakakalimutan na. May mga issues dati pinag-usapan, may makakalimutan na. Bago na naman. Nakakalungkot. Walang nasosolve. Pero pagdating ni Jesus, solve lahat yan sa kanyang pangalan. God bless.